Ito ang Lake Tufug, isang lawa sa itaas ng kabundukan na napapaligiran ng mga mossy forest. Pinaniniwalaan din ng mga lokal na katutubo na ito ang pinaka-crater ng isang dating bulkan noong unang panahon. Kapansin-pansin kasi ang deposito ng sulfur sa lawa at hindi kalayuan dito ay ang naggagandahang bukal ng mga hot spring sa gilid ng magandang falls. Pinaniniwalaan din na ang mga hot spring na ito ay nakakagaling ng iba't ibang mga karamdaman. Sa pagpunta pa lang dito ay busog na ang iyong mga mata sa magagandang tanawin. Dito mo rin mararanasan ang maglakbay sa ibabaw ng mga bundok kasabay ng makapal na fog na mapagkakamalan mo talaga na ikaw ay nasa ibang dimensyon. Pero nakikita mo pa yung harap mo? Nakiguhit na lang, no? Grabe po, lang ya, oh. Woo! Grabe, delikado yung pag ganito, oh. Dahan-dahan lang. Ingat lang, ingat. Lahat ng yan ay tutuklasin natin sa ating camping adventure ngayon kasama ang Team Stokwa sa pangunguna ni Derek Gino. Ako nga pala si Jeff ng Jazz Adventures. Samahan ninyo ako at tuklasin natin ang kagandahan ng 82 provinces ng buong Pilipinas. Tara na! Sabi ni Derek, popogi ba ako dito? Tingin mo. Nakakapogi yan. Ayun! Ayan na. Promise, ibabad mo lang ng ilang minuto popogi ka. Ayun. 3, 2, 1. Lumabas mo. February 7, 2026. Andito tayo ngayon sa ating meeting place. Nandito tayo sa 7-Eleven ng Santa Fe. Si Jory, Jason, Russell. Yan. Sila yung mga kasama natin ngayon. Banawe, kape tayo doon. Gusto nyo? Parang pahinga pag makaunat-unat tayo, no? After naming magkwentuhan ng konti ay nagkunek-konekta na kami ng aming Freedcon intercom. Nag-decide na din kami na ang aming unang stopover ay sa Welcome Arc ng Banawe. Doon na nga pala kami magkikita-kita ng grupo nila Derek Gino na kinabibilangan ni MJS Adventures at Motomac sa ating pagkakampingan sa Lake Tufog ng Mountain Province. Pagpunta pa lang sa aming destinasyon ay adventure na agad dahil sa mga liku-likong daan na sinamahan pa ng napakalamig na hangin. Iba pala talaga sa pakiramdam lalo na sa katulad ko na Baguio City lang ang alam pagdating sa Cordillera. Sobrang saya dahil ibang-iba talaga ang ganda ng Cordillera pag nakita mo ng personal. So yan mga ka-Jazz, Banawe na tayo. Banawe, first time. I love Banawe. Yan. So, kung nakikita nyo, ito yung Banawe Rice Terraces. Yan o. Yan. Ganda ng tanawin, no? Mas maganda to mga ka-Jazz pag ano, yung talagang ano, katatanim lang nila. Kasi ngayon, sa ngayon kasi, kung nakikita nyo, medyo hindi pa siya green na green, no? Kasi mangilan-ngilan pa lang yung nagtatanim, tapos yung iba hindi pa nagtatanim. Kaya medyo hindi siya kitang-kita ngayon. Pero maganda pa rin kahit na ganun. Gutom na kami. Wala kaming makakita ka na dito, no? Kakainan. Hindi kasi namin kabisado tong lugar na to. At pagkatapos ng halos isang oras ng palikulikong paglalakbay, ay natagpuan namin ang isang karinderya na may kakaibang ino-offer na only rice. Maganda dito mga ka-Jazz. Pag umorder ka ng ulam, babayaran mo yung ulam kasama na yung kanin. At yung kanin dito, only rice. Ayan, no? Kukuha ka lang, only rice na. Yun. Tapos, ito ang view. Ito ang view habang kumakain ka dito. Ayan. Rice terraces. Rice terraces. Rice with rice terraces. Pagkatapos kumain ay diretso na naman ang biyahe. Sa pagkakataong to ay nanunuot na ang lamig sa aming mga jacket sa taas na 1,800 meters above sea level. Grabe, oh. Nanonood na sa jacket ko yung lamig. Dapat yata 3 jacket ang dala natin. Pero kung may winter jacket, no, ayos yun. Kung winter jacket. Puting-puti. Nako, ayan na nga. Fog. Kapal. Yan mga ka-Jazz, oh, kung nakikita nyo, oh, ang kapal ng fog. Grabe, lamig. Sobrang lamig.
At kung nakikita nyo, yung kabilang bundok, saka yung mga nakapaligid na bundok dito, hindi mo na makikita, sobrang kapal ng fog. Nalaro mo ba yan pre dati, yung laro na Silent Hill? Ah hindi, yung sa PS dati. Parang ganun yung itsura, oh. Grabe. Ano na lang tayo eh, 52 minutes. 20 kilometers maigat. Sira, binipiti eh. Grabe. Pero nakikita mo ba yung harap mo? Nakiguhit na lang, no? Grabe po, alang ya, oh. Woo! Grabe, delikado pag ganito, oh. Dahan-dahan lang. Ingat lang, ingat. Parang nasa kawalan tayo, eh, no? Parang nasa ibang dimension. Walang ya. Nandito na tayo sa ating spot, Lake Tufub. Tufab, di ko alam eh, no? Kung paano i-pronounce to, Tufab o Tufub. Basta ito, Lake Tufub o Tufab. Grabe, napakalamig dito. Ang sakit na ng mga ano ko, oh, ng mga daliri ko, naninigas. Sobrang lamig. Ngayon ako nakaranas ng ganito kalamig, mga kadyas. So, kita nyo naman dito sa gilid natin, namumuti na. Saka, iba talaga, ibang klase yung lamig niya. Ibang klase, ibang level. Buhat na tayo ng gamit. Para makapag-setup na. At magluluto pa rin kasi tayo. Para dire-diretso na. So, ayan mga kadyas, nandito na tayo sa ating spot. Dito sa Lake Tupub. Pasensya na kayo kasi sabi ko nung nakaraang vlog, pasta yung lulutuin natin kasi dahil nga alanganing oras na, kailangan na kumain kasi merong mga hindi pa rin kumakain. Ito sana yung gagamitin natin sa pasta natin. Ilalagay sana natin sa carbonara. Carbonara na, Italian carbonara na yung authentic Italian carbonara. Naisip ko lang na sa halip na guanciale, since wala namang guanciale dito sa atin o kung meron man mahal, naisip ko na baka pwedeng ito yung longganisang Kabanatuan. So sa susunod na lang siguro mga kadyas, sa susunod na lang kasi talagang kailangan na nating lutuin to. Ganyan lang pagluto ng longganisang Kabanatuan. Masarap to mga kadyas at isa sa kilalang specialty sa amin to, ang longganisang Kabanatuan. Yun, bubutas-butasan nyo lang para hindi siya pumutok. Tumubas yung mantika niya. Grabe oh, hindi mo na talaga makita, no? Puting-puti, saka ang lamig. Grabe ang lamig, oh. Ayun, oh. Oh. Ayan, oh, namumuti. Ang ating mga kasama ngayon, si Brother Roji. Jory, yun. Nabaligtad. Si Brother Jory. Saing na po, saing. Nagsasaing si Brother Jory. Tapos ayun kay Direk, yung parang Indian hat. Tapos ito, tingin ko kay Maki to. Kay Maki to, no? Tapos ito kay MJS. Ay, hindi. Ang basa na yung buhok natin, no? Sa hamog dahil lang sa fog, pero hindi siya umuulan pa eh. Dahil lang talaga sa fog. Si Idol MJS, ayan, no? Galing mo, Idol! Tapos, si Jason. Dalawa silang Jason dito, mga kadyas. Jason na taga San Jose del Monte, isa taga Valenzuela ba isa? Valenzuela. Si Sir Maki. Tanungin natin si Direk kung natikman na niya ang Kabanatuan Longganisa, ang pinagmamalaki nating Kabanatuan Longganisa. Tingin ko ang lamig dito ngayon, mga 13, 15. Wala pang usok yung ano natin kasi alas 5 pa lang. Hindi pa umuusok. Mamaya papakita natin sa inyo, umuusok na ang ating bibig. Tikman na daw ni Direk yung longganisa. Pero yung matamis Direk ang tikman mo, no? Yung matamis. Itong spicy garlic to. Ay, bago yan. Spicy ba? Oh, bago Direk. Bagong flavor ng Kabanatuan Longganisa. Spice. Ano ba? Tingnan natin kung papasakit Direk. Tiga Kabanatuan ka, kuya? Yung Kabanatuan, no? Ano ba ang Tapos si MJ, sa tikman mo na, Kabanatuan Longganisa. Di ba? Oh, di ba? Ano ba ang tawag dito? Ano ba ang characteristics ng Kabanatuan Longganisa? Kasi ang bigan, medyo maasim-asim. Oo. Ang Bukbal Longganisa, maalat yun, maliit. Ano Ano ba sa Kabanatuan? Sa Kabanatuan, ano siya, yung nagsimula siya talagang nakilala sa may sa garlic. Garlicky na medyo may konting alat, konti lang tapos malinamnam. Parang sa Yun. Parang malalasahan mo yung lasa ng umami, garlic. Saka yung bago ngayon, anghang, ayan. Tapos may touch ng paminta. Hindi na kuya.
Masarap sa munggo yan, chicharon. Akala ko lang kung ano. Na-excite eh. Oh, yun o! Sabi si, si Edith, sama ka daw last time dapat. Saan ba yun? Yung Panay? yun? Sa Panay, di ba? Hindi. Yung isa. Sige na nga. Lamig eh. Wala ka nang... Niya maubos yung ano. Sino, magbabaga lang yung malaki. Bali 10:30 na, no? Nakahamok lang kasi tayo, no? At sobrang lamig, hindi natin kaya, no? Katabi natin ngayon itong yung pinag-bonfirean namin. Ito lang yung hamok natin para kahit papaano meron tayong heat kasi talagang malamig. Masyado nating na underestimate. So super lamig pala talaga. 10:30 pa lang pero grabe, lamig na. At sabi nila pag daw madaling araw dito, nag-ano dito 5 degrees Celsius lang. So ngayon pa lang siguro tingin ko mga ano siguro ngayon 15, 13 pero ang lamig na. Anong pangalan mo? Pogi ah. Ano ka ba, lalaki? Bae? Lalaki. Kaya pala Pogi. Ano nga pangalan mo ulit? Ano pangalan mo? Kalimutan ko pangalan mo. Gusto mong pagkain, oh. Ito, itlog. Nangangagat ka ba ng kamay pag sinusubuan? Ha? Oh, hindi, ilalagay natin. Di pa kita tayo kilala. Baka mamaya pati yung kamay ko. Oh, ayan. Ay. Pogi mo. Ha? Pogi. Good morning mga ka-Jazz, no? Grabe, no? Ang lamig dito. Yung mga kamay natin, talagang nararamdaman natin sa kamay natin yung lamig. Yung kaninang madaling araw mga ka-Jazz. Ayan, nandun tayo. Doon tayo nakapwesto. Nakahamok tayo na masyado nating na-underestimate ang lamig, no? Ang ginawa natin, nung nilalamig na tayo, sinubukan lang natin, saglit lang. Bumalik tayo kasi nag-set up tayo doon. Tapos, sinubukan natin na kung kakayanin ba natin. Ba, hindi talaga tayo tumagal. Hindi na ako nagdalawang isip na lumipat doon sa kubo na yun, no? Ayun, saktong-sakto may bonfire doon. Doon ako natulog. At okay naman at naka-survive tayo sa sobrang lamig kasi nga may bonfire doon. At ang laking ginhawa. Tapos yung mga kasama nga natin dito, sabi nga nila hirap din silang matulog kasi nga talagang ibang klase kasi yung lamig, talagang kumakagat sa kumakagat sa laman at sa mga kalamnan mo, talagang mararamdaman mo yung lamig. Magkakaroon nga pala ng ng pag-games ang Preetcon at si Derek. Ito ang premyo brought to us by Preetcon Intercom. Yan. Hero Pro. So yan, yung mananalo mamaya sa may boat race ay iyan ang premyo. Ayan. IP67 8 Rider Intercom na to. Ayan, Nice. music sharing while Tap. talking. Ayun, music sharing while talking pa. Noise cancellation hanggang 1 kilometer range. Preetcon Games by Direct Gino. Papa! Listen. Ang lamig. Wala tayong tsinelas mga ka-Jazz. Tapos yung lupa niya, talagang, ayan nakamedyas lang tayo. Yung lupa niya, grabe, para kang tumatapak sa yelo. Isang challenge dito, pag nabugal ka dyan, sa icy water ka. Hindi naman siya icy, no? Sa, parang sobrang lamig. Icy cold water, yun. Icy cold water ka, babagsak, ayan. Alas 12 na. Pero kita nyo yung lamig. Bye-bye. See you, Pogi. Sasama ka ba? Samahan mo kami? Halika. Sama ka? Hatid mo kami? Hindi. Ayaw? Bye. Bye-bye. Bye. Higa. Bye-bye, Pogi. Bye-bye. 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 Ang ganda ng mga aso dito, no? Lalaki. Hindi ko alam kung ano to kung mga parang may lahi. Ganda mo ah. Ano ka ba? Babae, lalaki? Oh, babae. Ganda mo ah. Ganda. Ilang oras? 20?
20. 20 pataas. Hindi, 20 pa baba. Ah. 2 hours pataas. 2 hours. Yung pala. So ano tayo, pababa tayo ng 20 minutes ayon kay MGS at 40 minutes ascend. Ganito talaga ng ano dito. Kita nyo naman oh, Mossy oh. Mossy Forest. Kaliwa kanan. Ayan, kaliwa daw tayo, kaliwa. Ito pala. Kaso hindi mabasa. Nakabol yung ano nila, signage nila. Medyo nakatingin tayo lagi sa baba ngayon mga kadyas, no, kasi mahirap na. Sa panahon kasi ngayon alam ko, tama pagkakaalala ko, mating season ng ano ngayon, ng mga cobra. Yun oh, ngayon ako nakakita ng ganito kalaking pine trees oh. Ang laki, grabe, pag nakita nyo sa personal to pine trees na to, ang laki niya, saka ang taba, pre, ang laki no. Pababa tayo ulit. Hanggang ngayon pababa pa na ako, hirap nito mamaya pabalik. Pre, madugo ito mamaya pabalik. Kita nyo mga kadya sa camera no, matarik siya, matarik. At tagal na rin natin hindi nakapag ganito no. Siguro ang huling akyat pa natin ay mga year 2018 siguro. Ay hindi, mga 2017 pa. Since namimiss natin ang mga pag-akit-akit sa bundok, saka naisip ko na rin to dati. Puntahan natin yung akyatin natin yung Arayat, Mount Arayat sa Pampanga. Matagal ko na rin kasi talagang gustong akyatin yung ano na yun yung Mount Arayat. Nag-aakit tayo dati, hindi natin napuntahan yun. So siguro yun yung isa sa magiging content natin pag pumunta tayo ng Pampanga. Nakalang daw ng talagang ma-appreciate mo ng todo talaga. Oh. Sobrang ganda. Oh. Yung mga ganitong walang paghihirapan mo muna bago mo. Oo, tama bro. Tama. Saan yung mahirap na Yung mga mahihirap puntahan, tapos pag narating mo na, nandun ang tunay na ligaya. At alam ko nung kayo'y naka-relate sa sinabi ni ni Brother Jason na tama 'yon na pag talaga adventure, yung pinaghirapan mong puntahan, pag narating mo, talagang iba yung kaligayahan, no? Iba yung kaligayahan. At maintindihan nyo to lalo na kung talagang may adventure spirit din kayo. At sigurado maintindihan nyo. Yan o, umuusok-usok pa oh. Init. Umuusok-usok. Init ito, hindi mo alam kung may ihi na eh. Sobra init ba? Yung ito. Ito. Ayo, yun yung pinaka-bukal niya. Oh. Ngayon nakakita may traces ng sulfur. Hindi tayo masyado madami yung kuha natin kasi nga wala satellite signal. Tapos kinokontrol ko siya pabalik, papunta yung drone doon sa may pulse na yun. Kinokontrol ko siya paatras, ayaw niya umatras. Nakailang try ako siguro, pangatlong try, saka siya umatras. Grabe, natakot ako no. So pag talagang lesson learned pag ganitong ang drone natin, nakapapalipat kayo ng drone pag actually nagwa-warning naman siya sa sa matigas na talaga yung bungo ko no? Kasi gusto ko makakuhanan ng magandang kuha tong mga poles dito. Sinubukan natin. Tayo na nga, buti na lang hindi nag-crash. So lesson learned pag ganitong walang masyadong satellite signal kasi nga magubat, kita nyo naman yan. Hirap siyang kumuha ng satellite signal. So wag na kayo magpalipad kasi mahirap isugal. Yung nando nang hindi siya hot spring kasi nga clear yung pinaka yung pinaka parang clip niya, yung mga edges niya wala siyang kulay na dilaw. So malamang meron pang hot spring doon. So ito, subukan natin ito kung gaano kainit to. Ayun, maligamgam. Ayun, mainit to, mainit. Sakto. Woo! Mainit. Ayan, kita nyo traces ng sulfur. Ayos yan, maganda sa skin, sulfur. Tingin ko naman hindi naman ganun katapang yung sulfur concentration niya kasi nga malinaw pa rin naman siyang tingnan. Hindi na tayo magano sa ulo natin no kasi napapanot na tayo, lalo tayo mapapanot. Pag tayo ay nagpatulo pa ng mainit sa ulo, sarap. Woo! Woo!
Lasang kalawang. Lasang kalawang siya. So ito yung main falls niya mga kadya. Grabe ang taas. Napakataas niya, sobrang taas. At sobrang lamig din ng tubig. Pwede ka mamili dito ng lugar kung saan ka pupunta. Kung gusto mo ng cold water, ayan. Ayan cold water, diretso dito. Saka ito inapakan natin. Talaga napakalamig niya. Tapos kung gusto mo naman ng hot spring na talagang sobrang init. Mainit siya pero sakto naman. Kayang-kayang tiisin. Dito naman si Ras Ventures. Ang ating ka-stokwa. Ayan. Sarap dito, guys. Oh. Ito mga ka-Jazz, pag may buni-buni ka, sigurado tanggal. Yan, totoo yan. Lahat ng skin diseases mo, tanggal dito. Oo, lahat ng skin diseases. Oh, yan, oh, sabi ni Direk. Ang sakit sa balat. Di ba, Direk? Kahit ano pa yan, kahit an-an, buni, alipunga, ay sigurado tanggal. Tapos malilipat dun sa kasama mo sa ano. Malilipat sa kasama. Malilipat ikaw, Direk, ang pinaka nasa huli. Sarap niya, may ganyan kung kalawang lang, pero hindi ka maselan. Hindi ka maselan, sarap magbabad. Sana matanggal tong ano natin, meron kasi tayong ano eh. Hindi ko alam kung saan, siguro kaliligo ng ilog. Yan, baka virus Itong, yan. hindi siya virus. Tinignan ko sa ano daw siya, nail fungus. Nail fungus. Pero hindi siya nakakahawa sa skin, parang sa nail lang talaga siya. Gagaling yan dito. Oo nga, ano? Gagaling mo lang ito. Ay, puta ko. Inumin na lang daw natin tubig. Eh, sabi ni Direk, popogi ba ako dito? Tingin mo. Nakakapogi yan. Na, yun. Ayan na. Promise, ibabad mo lang ng ilang minuto papogi ka. Ayun. Oh, sige. So, dagdagan pa natin, no? Sabi ni Direk, ay papapogi ito. Countdown ka. 3, 2, 1. So, yan, oh. Lumabas, no?